Amen, no? Ang Panginoon lumabas sa grave. Ano matagalog ng grave? Libingan, kuweba, no? Katanda na lalabas din siya na tagumpay. Lalabas siya na may kaningningan. Lalabas siya na pinapakita na hindi siya kayang ikulong ng libingan na yun. Amen? Na yung kapangyarihan niya kayang saklawin. Kapag sinabi niya, ako ang buhay, ako ang daan, ako ang katotohanan. Amen? Praise the Lord siya. No? Pero wala kasi picture nun eh. Hindi na pa-develop. Amen? Okay, so sabi ko, He is risen, death could not hold Him, rejoice in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Magalak tayo, sabi nga, dapat ito raw yung sabi ng iba, dapat ito raw yung sineselebrate kasi ito yung talagang nangyari. Ito yung sinabi sa Biblia. Kaya nga raw naging linggo yung first day of the week kasi ito yung first day, ito yung Pentecostal ng araw na to. Kaya naging ito na yung unang araw nung siya ay lumabas sa libingan. Amen? So He is risen, wala siya roon, wala siya dun sa tomb na yun. No, merong storya na, kilala nyo si Emperor Hadrian ng Roma. Nung panahon niya, galit na galit siya sa mga Kristiyano. At kaya nung nalaman niya na yung Temple Mount, ang ginawa niya, nagpatayo siya ron ng templo rin ng mga pagano, si Zeus yata. Tapos nalaman niya, yung libingan ni Jesus, ito, ang ginawa niya, pinalagyan niya ng templo ni Aphrodite. Si Aphrodite, ito yung isang Diyos nila ng hindi magandang Diyos, no? Kaya lang, after a while, yung tumagal yung panahon, napalitan si Constantine. Di ba si Constantine yung yumakap ng Kristyanismo. At nung nalaman niya, pinagiba niya uli yung templong yun ni Aphrodite. At malaman-laman mo, nandun pa rin yung libingan ng Panginoong Hesus. So talagang, dahil dun sa dun sa pinagawang templo ni Aphrodite, na-preserve palalo, hindi nasira. Kaya minsan nakala mo yung problema mo, blessing pala. Amen? So napakaganda rin ng story. Okay, sabi nito, ako ay blessed, ayokong ma-stress. Sabi mo sa sarili mo, ako ay blessed, ayokong ma-stress. 1, 2, 3. Ayan, tingnan mo yung katabi mo, mukhang blessed siya. Amen. Sabi dito, because He has risen, kaya tayo blessed. Kasi kung wala ang resurrection, wala talaga to. Wala lahat to, no? Christianity is very distinct to other religion. It's because of the resurrection. Walang nagsabi na yung kanilang Diyos ay nabuhay muli, kundi si Kristo lang. Tayo lang talaga yung merong assurance of salvation. Bakit? Kasi meron tayong Diyos na namatay at nabuhay. Di ba? Yung ibang propeta nila, wala. Nandun pa rin. Nakahimlay pa rin yung kung saan man nakalibing yan. Pero Jesus is the only prophet na sinasabi nila, no? Pero tayo, pinaniniwala natin ng Panginoon na nabuhay muli. So talaga nakita natin na tayo yung very distinct at tayo lang yung may assurance of salvation dahil nabuhay muli si Kristo. Amen? Okay, 2024, the year of answered prayer. Lagi natin pinapaalala ito. May mga na-answered na prayer. Amen, no? Yung iba nga lang na answered prayer natin, sometimes, hindi ito bago natin makain yung candy sa loob, kailangan mo nang buksan yung wrapper, pagkakain ka ng candy. Minsan masakit yung proseso, pero maniwala ka kapatid, sa dulo niyan, blessing pa rin. Amen? Sinasagot ng Panginoon ang panalangin natin. Kaya lang kasi meron tayo minsang inaakala natin ito, pero meron palang the best para sa atin ng ating Panginoon. Okay, so, ewan ko kung nalaman niyo, merong book na sinulat nun si Dan Brown, siguro mga 2006 nung lumabas to. Binasa ko rin to at naging pelikula to. Ewan ko, aware kayo, yung The Da Vinci Code. Alam niyo yung Da Vinci Code? Yung Da Vinci Code na yan, talagang kasi nung time hindi pa rin naman ako ganun kalalim na Kristiyano. Talagang binili ko yan. Talaga siguro, 2 araw tinapos ko ganyang kakapal. Dahil excited ako malaman ano yung sinasabi. Alam nyo kasi, yung pundasyon ng storyang yan, si Jesus at si Magdalena mag-asawa. Yun yung pundasyon. Yun yung talagang kinapabasa akong talaga. At kung hindi yung pananampalataya mo, mawiwindang. Pero kung isipin mo, okay, fine. Sige, nag-asawa siya. Tao siya eh. Ang problema ron. Pero may isang pelikula na ewan ko kung alam ninyo ito, wala yan. Ang title, The Body. Akong bida dyan, si Banderas yan. Ito, hindi halata. Si Antonio Banderas. Itong mas nakakawindang na story. Ang plot kasi nito, naghukay sila doon sa isang lugar sa Israel, may nakita silang kalansay. At nung nila, lumalabas dito daw yung buto ni Jesus Christ. Sabi ko, mas patindi to. Kasi kung ito yung totoo, lahat ng ating pinag-usapan, lahat ng ating pananampalataya, lahat ng ating pinag-aaralan, wala.
Di ba? Kasi hindi pala siya totoong nabuhay na muli. Ito mas matindi. Yung sa Da Vinci Code, hindi masyado eh. Ano lang yun eh, chismis. Kung sakasakal, sige, okay, fine, totoo. Pero he's still God, di ba? Pero ito, pag itong totoo, walang Kristyanismo. Kaya ngayon, manonood tayong Back to the Future. Ay, hindi. Alam niyo ba yung Back to the Future? Para ako lang yata nanonood ng pelikula rito. Isang sikat na storya to ng mga 1980s na siya ay nag-travel, time travel. Amen. To the point na pumunta siya ro sa time ng kanyang mga magulang at nung nakita siya nanay niya, nagkagusto sa kanya. Parang gano'n niya, maganda yan. Pero hindi yan panonooran natin. Back to the resurrection tayo. Babalikan natin yung muling pagkabuhay ni Jesus. Balikan lang natin para masariwa natin, no? Kasi marami, 4 ang gospel. Tingnan natin, to the light of the gospel, iisa-isahin natin yun para mabuo natin yung kwento. Matthew 28:1, makikita nyo, maraming verse akong gagamitin. Makaraan ng araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Sa Roman time system, merong 4 na watch. Sinasabi, yung first watch daw ay yung 6 to 9, tapos yung second watch, 6 to 12, at paikot pala yun, paikot. At ito ay tumatama ng alas 3 hanggang alas 6 ng madaling araw. Kaya pala dito nangyaring fourth watch. Balik pala yung bilang ko. Fourth watch pala. Okay, so yan yung fourth watch. Madaling araw. So alas 3 hanggang alas 6. Magbubukang liwayway. Okay. Pumunta si Maria Magdalena at si Pang Maria sa libingan ni Jesus upang tignan ito. Bakit sila pupunta ron? Kasi sa tradisyon nila, di ba una, hindi naman siya inimbalsamo eh. Parang nilagyan lang siya ng mga spices, nilagyan siya ng mga pabango. Tapos, lalagyan uli nila ng pabango si Jesus. Yun yung at kanilang custom. Kaya pupunta itong mga kababaihan doon. Okay? Mark 16:3. Ngunit sila yung nagtanong sa isa't isa, sino kaya maaaring mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip? Kasi tinakpan ng bato yon. Lahat ng libingan, di ba nun alala si Lazarus, may bato. Ngayon ito mas matindi, yung bato na to, sinelyuhan ni Pilato dahil ayaw nga niyang dahil ang pagkakaalam nga nila ay nanakawin, parang ganun yung kanilang theory, nanakawin ng mga disciple. Kaya meron na tong seal, meron pa tong bantay ng mga guard na Roman guard. Okay, Matthew 28:2-6. Biglang lumindol ng malakas. Ayan. Sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Okay, sa inyong pagkakaalala, sa ating mga pinag-aralan, ilang beses lang nagpapakita ang anghel kay Jesus? Anong mga storya niya, yung mga naalala niyo? Temptation of Christ, di ba? Isa yun. Pagkatapos siya matempt, may isa pa, naalala ko kanina, bigla. Tapos ito na, mini-minister na siya ng mga angels. Ayan, bumaba sa langit. So nakita natin dito, ang kumikilos talaga ang Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan kasi hindi nakakayanin, napakabigat daw nun. At umupo sa ibabaw niya, ang galing din nung anghel. Pagkatapos siya igulong, dito na ako, pahinga muna ako. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang igat at puting-puti ang kanyang damit. So binibigyan tayo ng glimpse ng Panginoon anong mangyayari sa atin sa future. Bakit ko nasabi? Di ba, naalala niyo yun, nung nandito na ang Panginoon Jesus ay tinatanong, merong mag-asawa, merong magkapatid, namatay daw yung kuya. Tapos kailangan magkaroon ng asawa, yung kanyang asawa, di ba? Kapatid, succession ng kapatid. Pagdating daw sa langit, sino na asawa? Yung sabi niya, hindi na, wala nang pag-asawa sa langit. Para na kayong maanghel. Ngayon, kung para tayong maanghel, ang damitan natin sa langit, kulay puti. Yun lang yun. So, ganito tayo. Ano ba sabi niya? Nakakasilaw na parang kidlat ang mukha. Siguro, ganun din tayo. Hindi ko alam. Siguro, dito kasi, hindi nakakasilaw eh. Nanlalagkit ang mukha natin dito eh. Ito mo yung mukha ng katulong kung nanlalagkit na. Amen? Okay. Nanginig sa takot ang bantay na nakita anghel. Ikaw naman, kasi bakit? Diba naikwento ko sa inyo, bakit nakakatakot ang anghel? Kasi sa Old Testament, every time that there was an angel, gulo nangyayari. Naalala nyo nung Sodom at Gomorrah? Di ba anghel yon? Nung ginamit ng Lord yung mga anghel sa mga iba-ibang pagkakataon, laging may patayan. There was one time, angel, ilang libo yung pinatay. Kaya, syempre, kung ikaw yung guard, ako yan, delikado na ako rito. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, nabuwal na parang patay, natakot yung mga guard. Pero yung mga babae, kinausap, huwag kayong matakot, alam mo, hinahanap niyo si Jesus na pinako sa krus. Wala na siya rito pagkat siya'y nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tignan nyo ang kanyang himlayan. So, pinapapasok sila. Okay? Talo tayo sa Luke 24. Ngunit nang pumasok sila, wala rin ang bangkay ni Jesus. Wala na. Siyempre, kasi nga, nabuhay muli.
Pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot. So ilang anghel na yung nakita nyo? Isa, dalawa na. Meron na namang angel doon, nakasuot ng mahaba at maputing damit. So nakita nyo yung mga damit ng anghel, laging puti. Tingnan mo yung katabi mo kung nakaputi. Sino ba nakaputi rito? At nakaupo sa gawing kanan at sila yung natakot. Ulitin ko, bakit sila natatakot sa angel? Delikado pag may anghel. Amen? Kaya syempre, teka, hindi magandang usapan to, may anghel eh. Okay, Luke 24. Samantala nagtakak sila kung ano nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasilaw. Nakikita nyo, ilang anghel na ginagamit? Una yung nag-roll ng bato. Pangalawa, yung isa. Tapos ito, dalawa. So ilan na? Apat na. So apat yung nag-ministering angels ng Panginoon. Okay. Dahil sa matindang takot, sila nagpatira pa. Tinanong sila ng lalaki, bakit niyo hinahanap po ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin niyo, sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa sila, ang anak ng tayo kailangan ipagkanulo sa makasalanan, ipako sa krus, at sa ikatlong araw muling mabubuhay. Naalala nga ng babae, sinabi ni Jesus nung una. So, unti-unti, napapagtagni-tagni nila yung mga sinabi ni Jesus. Kasi sometimes, may sinasabi sa isang tao, hindi mo naman naiintindihan. Lalo na pag-asawa mong kausap mo. Tama ba? Salita ng salita yung babae. Ang sinabi ko, sinabi ko ba? Hindi, joke lang ha. Parang ganun sila. Kaya naalala na nila ngayon, ano yung mga sinabi ni Jesus? Okay. Lolo ko yung ating pointer. Kapatid, pakipindot. Ayan. Sige, pakipindot. Ayaw din. Space bar. Wala, ay, ano nangyari? Dito lang. Click mo lang yung, commercial na tayo sandali. Yan, 10 ko na. Ano nangyayari? Ayaw. Ako, sandali lang po, mga kapatid, commercial tayo. Yan ba? Yan na yan. Okay, game. Kaya tumuo sila at sinasaysay nila sa 11 ang isa pa nilang kasamahan na buong pangyayari. Remember, bakit 11? Sino yung nawala? Si Judas. Ang mababae ito si Maria Magdalena, Juan at Maria na ina ni Santiago at sila ang iba pang babaeng kasama nila na nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol, kahibangan lamang kanilang sinasabi kaya ayaw nilang paniwalaan ng mga kumpina. Sounds familiar pag ang babae talaga nagkakwento. Kwento lang yan. Naalala niyo si Rhoda ba pangalan noon? Yung sa kay Pedro? Si Pedro ba yun? Si Pedro, no? Katok siya. Ito nakakatuwa eh. Pinagpe-pray nila si Pedro na makalaya. Nung nandun na si Pedro, kumakatok, wala yan, guni-guni mo lang yan. Sometimes you're praying for something, and then nga, pag nandyan na, di nga, nandyan na. Parang gano'n. Lalo na ito, kwento, nagbabae, nagkikwento. Kapatid, paki-press yung space bar yun. Sina Pedro at nasabing alagad, nagpunta sa libingan. So, ayan. John 20 na tayo. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng isa. Sino yung nauna? Si John. Mabilis tumakbo to si John. Bakit? Kasi dito, yung time doon nito, si Pedro medyo may edad na. Si John medyo bata pa. Alam niyo, nakatuwa kasi John humble Kasi sino nagsulat? Si John. Naunahan nung, ay niya sabihin ako Yumukos ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Bakit hindi siya pumasok? Sabi ng iba, kaya raw hindi pumasok si John kasi natatakot sila na mayroong decree nga si Pilate na bawal pasukin. Pero sumilip siya. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nung nakita niya yon, nandun yung telang lino. Okay, give you a background on how they are preparing the dead. Naalala niyo nung si Joseph of Arimathea at si Nicodemus, kung di ako nagkakamali, sila kasi yung nag-ayos kay Jesus. Marami silang nilagay na parang mga gel, mga perfume. Bago nila balutin ng tela, nilalagyan nila ng parang mga parang mga pampabango, parang mudpack. Alam mo yung mudpack? Yung sa mukha. Kaya pag yan, di ba, nalagyan na ng mga marami, ilang kilo daw ng mga aloe ba yun, na pag nilagyan mo na ng ng tela yan, titigas.
So basically, parang namamamified ka, matigas na yon kasi dahil doon sa mga nilalagay nila gel. Subukan mo yung gel, lagay mo sa mukha mo. Di ba yung gel sa buhok? Lagay mo sa mukha mo. Di ba tumitigas yan? So ganun din yon. Pag may gel yan, tapos nilagyan mo ng tela, ang tendency niyan titigas. So nagigets nyo ha? Okay, tuloy tayo. Kapatid, pakipindot. Okay, dan dumating si Simon Pedro, nalit si Simon Pedro, nauna si John. Tuloy-tuloy itong pumasok si Pedro talaga yun, walang pakialam, dire-diretso lang. Yung isa, nataka yung isa, nagpasintabi. Siya hindi, diretso. Nakita nito ang telang lino, so pareho sila nang nakita. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, ang panyong hindi kasama ng telang lino. Oy, ganito yan. Meron ditong nilalagay sa mukha. Sa atin din yata, di ba, minsan may nilalagay na parang headpiece. Kundi hiwalay na nakatiklop sa tabi. Okay, anong ibig sabihin? Ang significance daw niyan ganito. Pag meron daw kasi silang, di ko alam kung custom ang tawag doon, na pag kumakain daw sila at nasarapan, ikakrampol yata nila yung parang, yung parang panyo. Parang isa pa, babalik pa ako, ganon. Pero oras na nakatiklop ng maayos yan, hindi na ako babalik, hindi masarap. Parang ganon. Ito, nakatiklop ng maayos, ibig sabihin, hindi na babalik si Jesus dyan. Amen? So, tinanggal na niya yung tela, tinabi na niya ng maayos, ibig sabihin, I'll not come back to this grave. Kasi bakit? Tanakong langit. Amen? Hindi ako kayang ikulong nitong grave na to. Pumasok din ang alagad na nauna. Ayaw talaga niya sabihin na siya yun no? Si John. Dumating at nakita niya. At siya'y, siguro nung nakapasok siya, nakita niya lang. Pero nung pumasok siya, bakit siya naniwala? Ang sabi ng iba, ganito. Kasi, yun daw nakita nilang telang lino. Kasi in order for you to take out that cloth, kailangan gulutin mo. Sira-sirain mo. Kasi syempre, matigas yan eh. Ang maaaring nga nakita raw ni John, parang na lang, encasing. Yung, imagine niyo parang mami na walang laman. Alam niyo yung nakapaglaro ba kayo nung kabayo? Kabayo, yung paper mache. Alam niyo, yung kabayo kulay pula na laruan. Di ba karton yun na pininturahan ng pula? Parang ganun daw. Telang pula, nangyayari doon, wala nang laman sa loob, tela na lang. Pero nandun, hindi siya naggulo, hindi siya ginupit, hindi siya tinorn. Naalala niyo si Lazaro nung siya ay nabuhay? Anong sabi? Tulungan niyo siya tanggalin yung tela. Kasi mahirap tanggalin yun kung ikaw yun nandun. Ganyan ka talaga maglakad doon. Pero nakita nila, ibig sabihin, lumampas na lang si Jesus doon. So nakita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Amen? So kung iisipin niyo, nakita ni John, ay oo nga. Pwede mo huwag mo sabihin magic, pero talagang makikita mo na talagang, wow, nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Na lumabas siya dun sa parang tela. Kasi yung tela kasi parang, hindi ko makapaliwanag eh. Alam niyo yung cocoon, alam niyo yung caterpillar, di ba may cocoon yan? Di ba in order for that caterpillar to come out, masisira yung cocoon? Ang nangyari, nakalabas yung caterpillar, buo pa rin yung cocoon. Parang gano'n. Gano'n ang nangyari kay Jesus. Ibig sabihin, talagang power of God na bigla na lang siya, parang tumagos lang siya. Ganun. Kaya siya na niwala. Okay, hindi pa nila manawa nun si Jesus ay kailangan muling mabuhay. Eh na naman sila, yung mga disciples, sa ilang taon sila kasama? 3.5. During those times, hindi pa rin nila naiintindihan na siya ay mabubuhay muli. At umuwi ang malagad sa kanilang mga tahanan. Si Maria ay nakatayo kasi nung bumalik, sumama to si Maria sa labas ng libingan, ito na. Habang umiyak, yumuko siya at sumilip na naman sa loob. Okay. Nang makita niya ang dalawang anghel, ang tanong, bakit hindi nakita ng mga anghel, nung dalawa yung anghel? Bakit si Maria, tama ba? Si Maria nakita niya. Kasi naghahanap talaga si Maria kay Jesus. Amen? Yung dalawa, parang pusi lang. Umuwi nga. Hindi pa rin nila maintindihan. Itong babaeng to, umiiyak. Remember, pag si Jesus umiiyak ka na, gagawa siya ng himala sa buhay. Amen. Yung dalawang lalaki ba umiyak? Tumingin lang naniwala. Oo, si John naniwala na. Si Peter, merong isang verse, hindi ko na isama. Hindi pa rin daw makapaniwala. Yung parang wala pa rin sa kanya.
Okay, may nakita siyang dalawang anghel, nakadamit ng puti, nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa sa gawing ulo na, isa na may sa panan. So ito, nakita niya yung anghel. Yung dalawa pumasok, walang nakita. Minsan ganun tayo. Isa yung pinuntahan ng nating lugar, pero magkaiba tayo ng nakikita. Ang mag-asawa ganun eh. Isa yung tinitignan, pero magkaiba yung nakikita. Tama? Parang ganito sa mag-asawa. Bigyan ko kayo. Ang lalaki, okay, mag-entry ka ako. Ayan. Okay ni lalaki, nakapag-entry ka na eh. Tama? Ang babae, hindi. Magkano ilaw, magkano yung kuryente, magkano yung tubig, magkano yung pagkain. Sa isip nila, nung binabudget na nila, yung babae, lalaki, hindi, nakapagbigay na ako. Magkaiba. O kaya, sabihin natin, kagaya ngayon, may salo-salo tayo. Ako, salo-salo, kakain tayo. Anong kakainin? Bawa, spaghetti. Si Pastora, yung plato. Asan yung, yung baso? Di ba, magkaiba kasi tinitignan eh. Ito, magkaiba sila ng nakikita. Kapatid, pakipindot. Okay, balik. Tinanong nila si Maria, babae. Bakit ka umiyak? Sumagot siya, kinuha nila ang aking Panginoon. O yan, makikita natin ha. Yung dalawa, iba gustong makita. Ewan natin ako nakikiusi lang sila. Pero si Maria, ang hinahanap nila talaga si Jesus. Ano diba sabi ng verse? If you will seek me and find me, if you find me with all of your heart. Ang tanong, hinahanap ba talaga natin si Kristo? Amen? Hindi ko alam kung saan niya siya ilagay. Pakisabi nito, napalingon siya at nakita niya si Jesus. So nandiyan na si Jesus, andun. Nakatayo, ngunit hindi niya nakilala. Siyempre, ang nasa isip niya, bugbog saradong Jesus. Ito siguro, tsaka ano na to, malapit na to sa nagbagong anyo na. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit umiyak? Sino hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya ay hardinero. Kahit sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo nilagay at kukunin ko. Hello? Ang bangkay ba mabigat? Hindi. Mabigat? Sinabi halimbawa nung let's say, hardinero ngayon. Nandun, kunin mo. Kaya ba niyo buhatin? Nakita niyo yung isip ng babaeng to. Ang isip niya talaga si Jesus. Amen? Ganun ba tayo? Ang isip pa talaga natin si Jesus? O iba nakikita natin? Ang isip ba natin talagang kaya ayusin ng Lord yung problema natin? O iba yung nakikita nating problema? Naalala niyo yung, parang pag nag-pray ka, pag tinaas mo, tama na, huwag mo na kunin pa. Etong babae ito, ang nakikita niya, ang hinahanap niya talaga, si Jesus. Kapatid, pakipindot. Okay, Maria, sabi ni Jesus, ayun na, tinawag na siya. Humarap siya at kanyang sinabi, wikang Hebreo, Rabboni, Guro. Bakit kaya niya nakilala? Kanina hindi niya nakilala eh. Pero nung sinabing Maria, maaring yung pagkakabigkas ni Jesus, ganun siya tawagin. Bawa ako, tawag ko kay Pastora, honey, ayan. Alam niya ako yun. Ikaw, Pastor Joby, ang tawag mo kay Sister? Sir? Ano? Terror? Eh, may kanya-kanyang tawag, di ba? Siguro kung ano yan, Gina, alam niya hindi si Pastor Joby, pero pag sinawag siya ng ay, teka, yun na tumatawag sa akin. Ikaw, Brad, anong tawag mo kay Sister? Me, o yun, di ba? So, may kanya-kanyang tawag. Ganun din siguro itong si Maria at si Jesus. Alam niya, pag ganito yung dating, okay, siguro, Maria, okay, Maria, hindi natin alam eh. Kaya nakilala niyang bigla. Tandaan natin, pag hinahanap mo talaga si Kristo, makikita mo. Amen. Yung dalawang lalaki, hindi ko alam kung anong hinahanap. Si John, nagmadali pa eh, nauna pa siya eh. Pero naniwala siya na nabuhay. Pero hindi niya nakita. Pero ito nakita niya. Sabi niya, huwag mo muna ako hawakan. Siguro yayakap. Sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip pumunta ka sa akin, mga kapatid, sabihin mo sa kanilang, nakakita ko sa aking Ama, at sa iyong Ama, sa aking Diyos, at yung Diyos, napakaganda mo. Jesus assured na kahit may nangyari hindi maganda, na inabandon siya ng mga disciple, nung tinanggap mo ko, wala nang bawian. Yung Ama ko, Ama mo, yung Diyos mo, Diyos ko. Tinalikuran ba siya ni Pedro? Oo. Sino yung natira? Doon sa, si John, kasi nandun talaga si John. Amen? Pero hindi niya sinabi, magpunta ka kay John lang ha. Hindi. Sa mga kapatid, at tawag niya kapatid.
Hindi nagtatanim ng sama ng loob si Jesus. Bakit? May assurance of salvation tayo. Amen? Napakaganda, no? Na kahit na may nangyari hindi maganda, hindi tayo tinakwil ni Jesus. And that is grace, my brothers and sisters. Amen? Yun nga yung para sabi niya, kailangan mangyari to na maghirap ako. Alam niya nga si Pedro eh. Di ba nung tumilaok yung manok, kaya si Pedro allergic sa manok. Hindi kumakain ng KFC yan. Hindi nag-chicken joy si Pedro. Kasi pag nakikita niya, ay! Anak ko po. Di ba? Pero anong ginawa niya? Nung tumilaok yung manok, ang tinignan ni Jesus, si Pedro. Hinahanap niya si Pedro. Kaya nga iyak si Pedro eh. Kaya si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad. Ibinalita, nakita ko ang Panginoon at sinabi sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Si Magdalena talaga hinahanap niya si Jesus. Amen? Okay, sabi sa 1 Corinthians 15:21-22, kung paano dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon naman ang dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, and that is Jesus. We died because of Adam. We are alive because of Jesus. Amen? Ang ating pag-asa si Kristo lang, kasi kung tayo wala eh. Wala tayong kapag-asa sa mundong ito. Mabuti lang talaga ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, kaya hindi naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngayon, sino rito ang may kaugnayan kay Kristo? Magsabi ng Amen. Amen? May kaugnayan tayo kay Kristo. Kaya alam natin, may buhay tayo walang hanggan. Alam natin na kahit anong mangyari, biyaheng langit tayo. Amen? Yes, nakakalimot tayo, nakakasakit tayo, pero sa dulo nito, Kristiyano tayo. At hindi lang yon, may biyaheng langit tayo. Amen? O tingnan natin, sabi sa Romans 8:11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Ano yung bumuhay kay Kristo? Ang banal na Espiritu. Asan daw yun? Nasa tabi mo. Tignan mo nga yung katabi mo, mukhang may banal na Espiritu yan. Ha? Amen? And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies. Balang araw, pag tunog ng pakakak, kung di pa tayo, kung mararapture tayo, magbabago tayo. Ngayon, kung mauna tayo sa rapture, magbabago pa rin tayo. Amen? Either or, di kasi siguro tayo, may assurance of salvation tayo. The same Spirit living within you. Pag inuulit, ano ibig sabihin? Sa isang verse, inulit. Yung bumuhay sa inyo, Espiritu Santo, ano sabi niya rito? In you, within you, nasa you. Nasa atin ang banal na Espiritu. Amen? Kaya meron tayong katagumpayan sa buhay. Kahit taktingin mo yung buhay mo ngayon, kulo-kulubot, ang dilim-dilim, parang wala kang makitang butas ng nasusuungan sa dami ng problema mo, pero kay Kristo lagi tayo may pag-asa. Amen? And if we believe 2024 is the year of answered prayer, magugulat ka na lang yung mga problema mo nawawala isa-isa. Yung mga prayer mo nasasagot isa-isa. Bakit? May Kristong buhay. Alam mo kapatid, pag talaga mabigat na yung pinagdadaanan mo, umiyak ka na kay Kristo. Pag umiiyak na tayo, nakakapagan Diyos sa atin. Amen? Okay, so kapatid, pakipindot. Buti na lang, andyan ka. Glory to God. Okay, tuloy. Supernatural of God, the power of resurrection in action. Tignan natin na anong nangyari sa mga disciple. Okay, number 1. What happens to the disciple after the resurrection of Jesus? Sige kapatid, pakipindot. It gives courage. Nung una, ang duduwag nila. Si John, okay, alam na natin, matapang tong taon to. Pero si Pedro, hindi mo makikita to. Pero bigla siyang tumapang. Tumakbo nga naunahan lang. Bakit? Dahil nalaman mong buhay si Jesus, tatapang ka. Kapatid pakipindot. Amen? John 21:2, madilim pa noon ang araw sa linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Patakbo pumunta si Simon Pedro at ang alagad na mahal ni Kristo. Kapatid pakipindot. Sige. Amen? 2 Timothy 1:7, for the Spirit of God does not give us timid, but gives us the power, love, and self-discipline. Kapatid, ikaw, examine mong sarili mo. Nasa atin ang banal na Espiritu. Amen? Tama ba? Amen, amen? Lahat ng may banal na Espiritu, magsabi ni Amen. Nararamdaman mo na ba yung kapangyarihan ng Diyos? Nararamdaman mo na yung may pagmamahal ka na? Nararamdaman mo na ba yung may self-discipline ka na? Yun yung basihan eh. Kung nasa atin talaga yung banal na Espiritu,
Mararamdaman mo, unang-una, matapang ka na. Hindi ka matapang dahil ang tatay mo kung sino man yung tatay mo, tapang tao. Hindi. May pagmamahal ka na, hindi dahil talagang mapagmahal ka. May disiplina ka, hindi dahil naturuan ka. Nangyayari sa'yo yan kasi yung banal na spirito nasa iyo. Amen? Kaya lagi ko ito tinatanong, may nabago ba sa inyo? May nabago ba sa atin mula nang tinanggap natin si Jesus? Kung may nabago sa atin, and that is the Holy Spirit. Amen? And Peter stood up. Ito na yung sa Acts na, nung umakyat na si Jesus, bumalik sa langit. And Peter stood up with the 11, raised his voice, they addressed the crowd. Fellow Jews, all of you live in Jerusalem, let me explain to you, listen to carefully what to say. Nung nandun na yung mga Hudyo, at habang tao na si Pedro. Noon, atakbo. Ngayon, at habang tao, nag-preach. Ilan kapatid, ilan yung nakakilala? Pagkatapos niya mag-preach. Sabi dito, ay hindi. Ilan? Marami, di ba? 3,000 yata? 3,000? Biro mo, paano kaya narinig yun? Pag-iisipin mo rin no? Ito nga lang, may microphone na ako dito mga ganyan lang maririnig sa akin Pero yung 3,000, di natin alam. Siguro yun yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, in Samaria, and the ends of the earth. Binigay sa atin yung dunamis power. Ano ba yung dunamis power? Yung miraculous power ng Lord. Na yung dati mahiyain ka. Ngayon, nagsasalita ka na sa harap. Yung dati, alam mo na hindi mo kayang gawin to. Pero ngayon, nagagawa mo na. Bakit? Nasa iyo banal na Espiritu. Amen? Kaya if we want to rate ourselves, totoo bang may banal na Espiritu ako? Then you could say, pwede mo sabihin, dati ba ano ko? Dati ba may pagmamahal ba ako? Dati ba may kapangyarihan ako? Yung katapangang magsalita. Dati ba may self-discipline ako? Makikita mo yung sarili mo Ngayon, kung makikita mo yung sarili mo na may nagbago sa iyo mo nang tinanggap mo si Kristo, praise the Lord. Bakit? Nasa atin ang banal na Espiritu. Amen? Sabi dito, tumatapang ang mga alagad dahil sa pagkabuhay muli ni Jesus. Ikaw, may tapang ka na ba? Tignan mo ang katabi mo kung may tapang na. Tamo, susuntokin na nga Amen. Pangalawa, sige kapatid, pakipindot. Hope, may pag-asa na tayo dahil sa pagkabuhay ni Jesus. Una, may tapang. Pangalawa, may pag-asa. Sabi sa 1 Corinthians 15:4, at kung si Kristo hindi muling nabuhay, walang kabuluhan. Ito yung sinasabi ko kanina, kung hindi nabuhay si Jesus, walang silbi lahat ng ginagawa natin. Ingay lang to mga kapatid. Para lang tayo yung ibang relihiyon. Kaya lang malakas ang loob natin kasi may Jesus na nabuhay. Sabi ni Pedro, at walang katuturan, walang kabuluhan, walang katuturan. Para lang tayo nag-aaksaya ng panahon. Pero dahil si Jesus ay nabuhay, alam mo, totoo yung pinaglalaban mo. Alam mo, totoo yung pinaniniwalaan mo. Alam mo, totoo na may Kristong nabuhay para sa iyo. Amen? At hindi lang yun, biyahing langit tayo. 1 Peter 1:3, praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ, His great mercy. He has given us a new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Meron tayong pag-asa. Kapatid, tingin mo ba wala nang pag-asa yung buhay mo? Kung si Kristo nasa iyo talaga, kahit anong dilim pa ng buhay mo, kahit anong laki pa ng utang mo, kahit anong tindi pa ng saramdaman mo, may pag-asa pag si Kristo kasama. Amen? Akala mo lang magulo buhay mo. Akala mo lang may problema ka, pero sa totoo lang, inaayos ng Lord yung buhay mo. Amen? Sabi dito, nagbibigay pag-asa ang muling pagkabuhay ni Jesus. Amen? Pakipindot nga. Ikaw, may pag-asa ka ba nakikita? Dahil lang makakapag-gauge niyan. Sa buhay mo, may pag-asa ka ba nakikita? Padilim ba ng padilim lalo o paganda ng paganda? Tingnan mo yung katabi mo kung paganda ng paganda yan. O papangit ng papangit yan. Amen, kapatid? Sunod. It makes us alive. Buhay na tayo. Dati raw, mukha tayong patay Tingnan mo yung katabi mo kung mukhang buhay yan o mukhang patay. Si kapatid. Sabi sa John 11:25, at sinabi sa kanya ni Jesus, sinabi niya, kanino sinabi ni Jesus to? Kung naalala niyo. Ako ang buhay at muling pagkabuhay kay letter M. Kay Mindanao Avenue. Kay Marta. Tama ba? Kay Marta. Di ba? Sabi niya, ito yung kay Lazaro. Ang sino mang sumasampalataya sa akin ay kahit mamatay at muling
mabubuhay. At sino mang mabubuhay, sumampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pastor, di na ba ako mamamatay? Pagpikit ng mata mo, unang sasalubong sa'yo, si Jesus. Amen? Kaya nga si Billy Graham, nakalimutan na ako ni Jesus kasi mag-isandaan na siya, buhay pa. Tamo yun, gusto mamatay. Samantalang iba, kung ano-ano pinapaturok sa katawan, kung ano-ano pinaglalagay sa katawan, kasi gusto mabuhay ng mahabang panahon. Si Billy Graham, gusto na, Lord, nakalimutan mo na yata ako. Kasi bakit? Alam niya, pagkatapos, pagpikit niya, hi, welcome home, my child. Amen. Well done, my good and faithful servant. Kayo ba excited kayo na sasabihin tayo ni Jesus na well done, my good and faithful servant? Amen. Pero huwag lang muna ngayon. Amen. Di kapatid, Ephesians 2:6. Dahil sa pakikipag-isa atin kay Kristo, muling binuhay, nakasama niya. Amen. Ngayon daw, muli na tayong binuhay eh. Bakit? Nasa atin yung banal na spirito na eh. Amen. Mapalad tayo, alam niyo bakit? Ang Old Testament saints, bihira lang ang may Holy Spirit. Tayo nasa atin. Mapalad tayo. Amen. Kasama na niya, buhay tayong totoo ng mabuhay si Kristo. Ikaw, nararamdaman mo na ba ang buhay na kaloob sa iyo? Kayo makakasagot niyan. Okay, next, pangapat. May bago tayong testimony. Bakit? Sige kapatid. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa mga pangyayaring yun. Dati ano testimony nila? Okay, balikan natin. Ano hindi pa nabuhay si Jesus? Ano testimony nila? Nagpakain ng 5,000, bumuhay ng patay. Ano pa yung nakita nila? Na nagpagaling ng may sakit. Yun ang testimony nila. Pero ngayon, nakita nila yung binugbog, sinugatan, dinuraan, talagang kung ano-anong pinagagawa kay Kristo, na talagang patay na eh. Nabuhay lang muli. Si Lucifer, si Lazaro, pwede mo sabihin mabubuhay yun kasi may sakit lang naman. Si Jesus, si Timo na talaga bubuhayin to eh. Pero ano nangyari? Nabuhay muli. Amen? At hindi lang nabuhay muli, bumunta na sa langit, nakita nila, ang dami nakakita. 40 days ba na pag nagpaikot-ikot pa si Jesus? Ilang araw pa sila rito sa mundo. Bago siya, nagpakita pa talaga siya. Why? Kasi gusto makita ni Jesus na may mga magte-testify sa kanya. Natanong niyo na ba ito? Nung nandun pa kami sa Dubai, may nagtanong, bakit daw walang gospel written by Jesus? Ano ba yung ano yung mga gospel? Bakit hindi siya nagsulat sarili niya? Gospel of Jesus. Naisip niyo na yun? Bakit siya hindi na siya nagsulat? Samantalang si Muhammad, di ba siya nagsulat ng tama ba siya nagsulat ng Quran? Si Buddha, mga turo niya yung tinuturo. Pero si Jesus, hindi siya nagsulat. Okay, susulat ko to para sa inyo, para last week niya. Instead, sino nagsulat? Mga disciples. Tapos, si Pablo nga, hindi siya nakita, dami sinulat eh. Kasi nagpakita sa kanya. Bakit? Kasi Jesus wants us to testify regarding Him. Diba? Na hindi, kasi ako pwede ko sumulat, si Wendell na buhay. Nung ngayon, sino ka ba? Pero yung may nakakita sa'yo, hindi biro yun. At simula ng Genesis hanggang dulo ng Revelation, isa lang naman ang kwento eh. Si Kristo. Tapos sasabihin mo, peke, hello. Ang daming investigador. Hindi ko alam kung kilala nyo. Merong isang magaling na investigador. Ano siya, atheist? Alam niyo atheist? Yung hindi naniniwala sa Diyos. Na, sabi niya, magaling siya investigador. Ano siya court attorney, parang gano'n sabi niya, papatunayan ko na hindi totoo si Jesus. Sabi niya, alam niyo nangyari? Nagsulat siya ng libro. Ano pa yung sinulat niyang libro? Sinulat niya libro, totoo daw si Kristo. Baliktad eh. Patutunayan niya hindi totoo si Kristo. Anong nangyari? Sinulat niya, totoo si Kristo. Bumaliktad siya eh. Hindi ko lang maalala ko na meron akong PDF nun yung sinulat niya. Amen? Ano ibig sabihin? Kasi kung ikaw magaling kang investigador, lalabas ang katotohanan. Sabi ng salita, the truth will set you, lalabas yung totoo.
At lumabas si Jesus totoo. Amen? Kaya't naniwala sa pinangaral niya at nagpabautismo, nadagdagan ng alagad ng may 3,000. Unang bukas ng bibig ni Pedro, 3,000. Kapatid, pakipindot. Amen? His resurrection story is your testimony. Kapatid, ikaw, ano testimony mo? May testimony ka na ba? Kung halimbawa mag-open forum tayo ngayon, mayroon ka bang testimony na ikwekwento mo talaga kung gaano kabuti si Jesus sa'yo? Kasi unless you have a testimony, parang ganun ka pa eh. Kaya tayo naging iba. Kasi may testimony tayo. Aside from having the Holy Spirit, may testimony tayo. Mayroon. Ngayon kung wala pa, mag-pray ka, baka wala pa talaga. Ngayon, mas marami kang testimony, praise the Lord, kasi gagamitin ka ng Diyos. Kaya huwag mong isara yung bibig mo, sabihin mo. Minsan yung testimony lang hinihintay ng kumpare mo para magbalik loob siya sa Diyos. Amen? Ikaw, ano testimony mo? Amen? Hindi ka lang niya binago, gagamitin din niya ang iyong patotoo. Amen? Yung dati, ABS ka, alak, babae, sugal. Ngayon, hindi na. Worship coordinator ka na. Magpipreach ka na. Diba? Dati CBN ka, chismosa bumangera nakir. Ngayon, praise and worship leader ka na. Nagpipreach ka pa. Eh talagang sasama. Uy, ano nakain, kumpare nating marites na yon. Bakit nagpipreach the Lord? Hallelujah na siya. Samantalang dati siya yung numero 1 rito. Pag tanongin mo sa kanya, alam niya lahat ng buhay na may buhay. Ngayon, sinasabi niya yung buhay na rin ni Jesus eh. Amen? Your testimony will show that you are a follower of Jesus. Amen? Sige kapatid. Panglima, goal-oriented. May goal ka ba? May goal ka na ba? Amen? Ano ba yung ito yung inutos ni Jesus bago siya umalis eh. Yung commandment niya, at ito yung goal. Matthew 28:19. Huwag natin kakalimutan to. The reason why tayo nag-aaral, the reason why tayo nagtuturo ng seminaryo, bakit nag-aaral na si Leo gumamit ng laptop projector tsaka TV? Kasi bakit? Para sa testimony ng Great Commission. Hindi tayo rito nag-aaral para lang maging magaling o matalino. No! Ang lahat ng meron tayo rito, gagamitin natin para kay Kristo. Therefore, sabi niya, make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung pag-preach, yung pag-devotion, yung sa giving, lahat yung gagamitin ng Lord. Amen? Ang dahilan kaya tayo nag-aaral, kaya tayo rito nagtuturo, kaya tayo nagpapalakasan para sa Great Commission. Yan yung goal ng isa't isa. Amen? We might not be marami dito, pero malay mo isang araw, gagamitin ka rin sa ibang lugar. O, nire-ready lang tayo. Minsan alam nyo, nagpe-pray ako, Lord, bakit kami na naman? Bakit? Kaya niya na bang marami? Kaya niya na ba talaga punong-puno? Baka magulantang kayo. Baka hindi nyo alam nung gagawin yung bigla. Amen? Nire-ready tayo ng Lord. Remember, hindi tayo pwedeng maging college muna kung 6 years old ka lang. Imaginein mo siya itong batang to. Amen? Si James, anong grade ka na? O grade 4 ka na, bigyan mo ng calculus. Tignan mo kung maintindihan niya yan. Pinitrain tayo ng Lord for a greater purpose. Amen? Kaya huwag tayong malungkot. Bakit kaya ganun? Ba't kaya ganun? Nire-ready ka na. Pag ready ka na, magugulat ka kung saan-saan manggagaling yan. Amen? And Peter and the other apostles answered, we ought to obey God rather than man. Ang susundin lang talaga natin, yung utos ng Lord. Kaya tayo rito may galing, may talento, kaya nag-aaral yung mga batang yan. Isa lang ang kanilang goal sa buhay. Yes, oo, tama yun, makatapos, tama yun. Pero gamitin sila ng Diyos balang araw. Amen? At yung mga papalit sa atin dito, yan na sila. Ito na yung mga kabataan. Kagaya namin ni Leo. Di ba? Ano, Leo? Napatingin sa akin. Amen? Kami na yun. Kami na yung ano tawag sa inyo? Gen Z? Di ba? Gen Z ba kayo? Gen Z, tama ba? Gen Z? Z? Tama? Z? Gen Z. Ano susunod pa sa Z? Wala na. Ito, yung tawag sa atin. Oldies. Amen? Pakipindot kapatid. Pinahalagan ba natin? Pakibalik. Ang goal natin na binigay ni Jesus sa atin? Pinapahalagan ba natin? O
okay lang sa atin, Zimbabwe tayo. Oh, linggo ngayon. Kasi si pastor, walang kasama ron, tsaka si pastora. Sama natin. Sige, tapos uwi na tayo. Ganun lang ba talaga buhay natin? Mag-aaral tayo dito. Mag-aaral kasi may assignment. Mag-aaral kasi kailangan, gusto mong matuto, excited ka. Or we're doing it. You're preparing yourself to be used as a channel of blessing. Amen? Parang si Pedro, bigla na siyang naalala yung turo ni Kristo. Ayan o, 3,000. Alagay naman walang tumayo doon. Andiyan na yung mga tao. Amen? Paano kung biglang dumating dito? O halimbawa lang, wala ako, wala si pastora. Ready na ba si ikaw tumayo dito? Uy, wala si na pastora, nasiraan yung Mercedes nila sa daan. Hindi rin makakarating, may tao. Anong gagawin natin? Pauwi na lang natin. O ready ka? Naalala ko noon, nung nag-aaral kami, na bata, bago pa lang kami noon. Yung tatayo, kasi ganito rin, ganito rin ginagawa namin. Kung kasi natutunan namin, ganito yung ginagawa ko sa inyo. Biglang hindi tumayo, hindi raw siya ready. Kasi gano'n din, i-schedule namin. Bible study naman yun, Bible study. Ngayon, parang dalawa kami, John at Peter, nung isang kaibigan, yung isang kapatiran. Pangalan niya si Tolit, si Brother Lito. Kami yung parang mga paik, kami yung pang sumusunod na. Kami yung kami na yung vice president, parang gano'n sa klase. Biglang hindi tatayo ito. Dami na namin, dami na kami. Tapos, pinunta na namin yung pastor namin. Pastor, hindi rin makakatayo si ganito. Brother Lito, ready ka? Ha? Hindi mo kasagot. Siyempre, alam na niya, hindi mo kasagot. Brother Wendell, ikaw? Ha? Nagalitan kami. Kaya nga kayo nag-aaral para maging ready kayo eh. Alam mo, tinandaan ko yun. Na dapat lagi ako may ready. Na verse. Na kahit na walang PowerPoint, kaya kong itayo. Amen. Mula noon, talaga nagtanda ako. Kasi ginugulat talaga kami. Gulatan dun eh. Minsan naman nag-evangelism kami. Tuwa ako, yung isang pastor kasama namin, si Pastor Rico. Ano kami, street evangelism. Para kaming pumunta ng bayan. Yan. Siyempre, pag pastor kasama mo, alam mo siya magsishare. Nagtawa, Brad, di ka. Lakas ng loob kasi malaking lalaki. Laking lalaki, parang kisoy, parang ako. Hindi pa pala yun. Tapos, Brad, di ka. Pwede ba 5 minutes? Kabayan, 5 minutes. Hindi pumunta, malaking lalaki. Naka-Amerikana. Nasa likod ako. Hindi ko, kaya mo na yan. Ano pangalan mo, Brad? Kasi parang alam ka kilala. Tapos, Brad Wendell, siran mo, ha? Nambabala. Mula noon, naging ready ako. Amen? Sabi ko, hindi pala pwedeng ako ready. Kasi bakit? Kaya ka pala nag-aaral. Yung sabi niya, nung kinausap na niya kami, kaya kayo nag-aaral. Kasi para isang araw gagamitin kayo. Amen? At pag tumayo kayo dito, hindi na kayo yan. Si Jesus na yan. Ang Holy Spirit na yan. Amen? Tinandaan ko yun. Kaya nung bigla ako nag-aaral sa seminary, at yun din tinuturo nung isang professor namin. Sabi niya, Amerikano, sabi niya, every time you go on front, preaching, it's not you, it's Jesus. Amen? Kaya huwag kayong kakabahan. Sabi niya gano'n sa amin. Sabi niya, kaya gustong-gusto ko magturo eh. Sabi niya, alam niyo bakit? May kasama ako dito. Tinatandaan ko yun. Kaya mga kapatid na, kung magpipreach kayo, mag-pray muna kayo and you will experience the power of Jesus. Gusto mo, miyak pa nga rito, Jesus, di ko kaya. Pagdilat mo, grabe anointing mo. Amen? Kaya wag nyo kakalimutan mag-pray. Yung iba nakakalimot mag-pray. Amen? Panghuling-huli, it emulates obedience. Naging masunurin sila. Biro mo si Pedro biglang nag-preach. Hindi na sinabihan niya na, for I have come down from heaven not to do my will, but to the will of Him who sent me. Si Jesus yan. Sumusunod sa Ama. Kung si Jesus sumusunod, sino tayo para hindi sumunod? Sis, ikaw na mag-opening prayer. Ba't ako? Naging paniki. May paniki ba sa inyo? Sis, ikaw na mag-worship. Ba't ako? Naging papaniki. Walang ganun dito. Doon sa kabilang church yun. Amen? Si Jesus sumusunod eh. Tayo pa kaya? Sabi dito, nung ipapako na siya, naalala niyo, pinag-aralan natin last week, umiyak siya, ayaw niya yung humility, ayaw niya masaktan. Pero sabi niya, ilang beses siya nagsabi kay God the Father? Ilang beses sabi, wag na. 3, 2 nga lang, importante na eh. 3 pa eh. Tama na, ayoko. Pero sabi niya, yet,
not my will, but your will. Kung si Jesus sumusunod kahit mahirap, tayo pa kaya? Ang tanong nga lang, sumusunod lang ba tayo kasi madali? O dahil mahal natin si Jesus? Amen? Kaya minsan pag nag-evangelize tayo, sumusunod ka lang ba kasi napipilitan ka? O mahal mo si Jesus? Remember, we're doing everything here. It's not for us. Hindi para magpakitahan ng galing, hindi para makita kung sino magaling kumanta, mag-preach, ano man, kung ano man. It's because of Jesus. Amen? Kapatid, sabi dito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin din siya ng Ama. Amen? Kung talagang mahal mo si Jesus, susunod tayo sa Kanya. Susunod tayo. Amen? Na pag nabigyan ka ng pagkakataong mag-preach, mag-evangelize, ano pa ba yung mag-mission, masaya ka. Hindi dahil napipilitan ka lang. Ayoko magsalita ro, tatatlo lang naman sila. Okay lang yun, mag-practicean mo na. Amen? Halimbawa, merong kapitbahay kayo, bagong lipat, sharean mo agad. Magdala ka ng 3 pirasong mangga. Welcome. Tapos may 5 minutes ka. Sharean mo na. Itong araw, alam niyo, 2 season daw pinakamagandang mag-share ng Word of God. Una, Pasko. Pangalawa, Pasko ng pagkabuhay. Amen? Kaya laging marami nag-church yung 2 yan. Ay hindi, meron pa pala pag may problema. Naalala ko noon nung una tayo nagbukas, nilagyan pa natin doon, 20 persons only. Nung una itong magbukas, kasi wala nagbubukas na church, wala pa kayo, Brad Emmanuel. 20 person lang, kasi nga may pandemya pa noon. Nagbukas kami. Grabe, puno to. Alala mo natin dito. Tapos puno, hindi namin kilala. Bakit? Takot eh. Sana hindi tayo gano'n. Nag-church lang tayo pag may problema. Mga sumunod na linggo, nandito pa sila eh. Nung bumababa na yung restriction, nawawala na. Sabi nung isang pastor na nag-travel sa Amerika, nung Great Recession daw sa Amerika, naalala nyo yun, mga 2008 yata yun. Ang dami raw nag-church kasi ang dami nawala ng trabaho. Nung nawala yung recession, nawala rin. Ganun ba tayo? Huwag tayong ganun. Gawin natin ito kasi mahal natin si Jesus. Amen? It's not because nahihiya kayo sa pastor, nahihiya kayo sa amin, o kaya gusto mong tumayo lang. Kasi si Jesus yung gusto mong masunod sa buhay mo. Pag church na, remember sa mga mag-asawa, pati sa mga nanonood, pag ang usapan gawain, ipagsantabi nyo muna yung pinagdadaanin. Kasi iba yung calling pag ginagamit ka ni Kristo. Amen? Kaya nga, di ba sabi ni Pablo, it is, I no longer live, but Christ lives in me. Pansinin niyo. Pag may topak ka, lahat tayo tinotopak, tama hindi? Huwag niyo akong tignan. Pag tinotopak ka, tapos meron dyan, kagalit mo, ayaw mo kausapin. Sino nasusunod sa buhay mo? Sino? Yung topak o si Jesus? Yung topak. Hindi si Jesus. Nagpapailalim tayo sa topak. Hindi Jesus yan. Tandaan, paggawa, lalo-lalo na sa gawain. Kasi naranasan namin ito ni Pastora noon na nasa Dubai kami. May away kami, 10 kami. Huwag tayo mag-church! Pagdating sa bahay, pati na. Alam niyo yung Diablo, manggugulin, alam niyo kanong araw? Sabado. Tsaka linggo ng umaga. Ewan ko nararamdaman niyo. Nararamdaman niyo? Nararamdaman niyo? Sabado. Kasi may church kinabukasan eh. Tapos Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes, okay yan. Pagdating na naman ng Sabado, may problema yan. Pati linggo ng umaga, may problema yan. Ang kalaban, guguluhin ka. Pansinin nyo. Pansinin nyo yan. Parang kami lang yata nakakaranas. Naramdaman nyo ba yun? Linggo, may masakit katawan, may nag-away, may problemang malaki. Okay kayo ng Sabado. Pagdating na umaga, masakitan tiyan, nasiraan ang sasakyan. Ang kalaban ng gugulo yan. Bakit? Ayaw niyang magpatuloy tayo kay Jesus. Amen? Pero ito ang maganda. Pag napaglabanan niyo yan, laging may blessing. At ang sabi nga, panalo na tayo. Amen? We are victorious. Sabi niya, we are more than conquerors. Isipin niyo lagi yun. Kaya pag mag-aaway na kayo ng Sabado, kalaban. Kung nasabi sa mo, in Jesus' name, lumayas ka. Huwag ganun. Lalo kayo mag-aaway. Kaya demonyo! Lalo magagalit siyang asawa mo, sasampaling kayo. O kaya sa gabi, nagitulog, nililay hands mo.
Mangilisik talaga yan. Huwag ganun. Basta pag nagsisimula na, kalaban na yan. Amen? Whatever the reason is, o kaya merong may sakit, pag-pray nyo na agad, kalaban yan. Amen? Okay, sabi dito, sumusunod ba tayo sa gusto ng Diyos sa buhay natin? Amen? Okay, kapatid, pakituloy. Uy, summary na pala. Ano raw yung kapangyarihan? Unang-una, number 1, letter C. Courage, tumapang. Ikaw, tumapang ka na ba? Susunod. Letter H, hope. May pag-asa ba tayo? Susunod. Letter I, alive. Yung mga katabi mo, kung masayahin na ngayon. O wala pa rin. Susunod. May testimony ka na ba? Amen, ito importante ito testimony kasi ito tayo eh. Meron tayong ikikwento eh. Alam nyo, ako, minsan sa trabaho, napapagod din ako. Minsan nega rin ako. Kaya lang naalala ko, pagdating sa dulo ng kwento ko, alam nyo, mabuti lang talaga ang Lord eh. Kaya ako nakakakilos. Laging yun ang dulo ko. Pinipilit ko na sa biyaya ng Lord, masabi ko yun. Bakit? At least, napawi lahat ng hindi magandang nasabi mo. Totoo yun, napapagod. Tama, napapagod ba tayo sa trabaho? Napapagod ba tayo sa buhay? Oo, napapagod tayo. Kahit sa eskwela, napapagod ba sa eskwelahan? Oo, pero pagdating sa doon mo, praise the Lord. Bakit? Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? Kaya nga lagi ko nga sinasabi ko, ilang taon ka na, yun yung taon, buwan, araw, linggo, na iniingatan tayo ng Diyos. Hindi laging maganda ang buhay. Sina Jesus nga, binagyo eh. Tayo pa kaya, di pa bagyuhin. Pero pwede natin pag-pray na mawala yung bagyo yan. Amen? Ano susunod? May goal na tayo. Tama ba? Kayo mga bata, may goal ba kayo? May goal ba mga bata? May goal? May goal na ba kayo? Napaka-importante ng goal kasi ang hirap mag-basketball pag walang goal. Pag walang ring, ikaw marunong mag-basketball? O magbabasketball ka, walang ring. Kahit anong galing mo mag-dribble, hindi ka makakashoot. Kasi walang ring eh. Ganun din ang buhay. Kung wala kang goal, wala. Kahit napakahirap ng goal mo. Tandaan, alam ko may mga goal tayo. Ano ba yung mga goal na typical? Malaking bahay, sariling bahay, may yung mga anak makakatapos. Mahirap, tama? Mahirap magtrabaho ngayon, lalo ngayon. Di ko nga napapansin nyo, parang pahirap ng pera, patas ang bilihin. Pero mo, sibuyas, nagmahal. Sili, nagmahal. Kamatis, nagmahal. Dito ba mahal? Nagmamahal sa Maynila. Bigas, nagmahal. Di na bumaba. Sabi dati, magkano raw nung eleksyon? 20? 16 na yata ang bigas eh. Pero yung sahod, tumaas ba? Hindi. Pero ang buti ng Lord, kumakain pa rin tayo ng 3 beses ang araw. Nabibili pa rin natin yung gusto natin. Bakit? May Jesus. Amen? Kaya dapat goal natin pa rin, masunod si Jesus sa buhay natin. Bakit? Hindi kasi tayo pinababayaan ni Jesus. Amen? Kung wala si Kristo, wala tayo. Pero praise the Lord, may Kristong nabuhay. Kaya tayo, may buhay na walang hanggan. Tagumpay tayo sa buhay na to. Yung goal natin, mahirap yan. Pero darating tayo lahat sa finish line. Amen? Sabi nga ni Efren Bata Reyes, tayo rin ang magkikita-kita sa finals. Di ba? Tayo rin. Bakit? May Jesus tayo. Yun ang pinagkaiba natin. May Jesus tayo. Amen? And lastly, you obey. Sumusunod ka, hindi madali. Sumusunod ka, hindi gusto mo lang. Sumusunod ka, hindi dahil nahihiya ka. Sumusunod ka, kasi mahal mo si Jesus. Amen? Nagpipreach ka, nag-aaral ka ng salita niya, ini-improve mo yung sarili mo. Bakit? One of these days, gagamitin ka ng malakasan ng Lord. Amen? Excited ka na ba ron, kapatid? Na yung tatayo ka, ang dami nakikinig sa'yo? Paano yun? Kung tumayo ka, hindi ka handa. Sabihin na, may problema yung kumpanya nyo, laki-laki. Sabihin, Brad, di ba, born again ka? Pray ka naman, tapos mag-share ka na rin. Ha? O kaya sa pamilya nyo, may reunion. Tapos may problema, nakita-kita. Sis, di ba, born again kayo? Pray ka naman. Di mo napansin, ewan ko kasi yung tinuturuan namin Zoom class, may mga bata doon, di ba, puro bata yung iba ron. Merong Zoom na pambata eh. Meron daw doon siyang bata, may problema sila sa klase nila, sabi sa kanya, hindi ba Christian ka? Sabi nga doon sa kanya, opo, oo, sabi niya gano'n. Pag-pray mo naman tayo. Pag-pray siya, nagulat siya, pinatutuo niya sa amin, di ba, naalala mo si Badaya tayo. Nakaka-proud, nakakatuwa. Bakit? Alam niya Christian ka eh. Tayo, alam bang Christian tayo sa lugar natin? Amen. Tinitignan nila tayo. Pag may problema, lalapit yan sa Sis, pag-pray mo naman ako. Brad, pag-pray mo naman ako.
Kasi bakit? Alam niya Kristiyano ka. Kaya napaka-importante ng testimony natin. O halimbawa, alam niya Kristiyano ka. Halimbawa ako, alam nila Kristiyano. Bigla ako na nampal. Ha? Pastor yan? O kaya bigla ako nang ligaw. Ha? Di ba pastor yan? Ay, delikado. O kayo, halimbawa, di ba Christian yan? Ay, nagmura. Iyo. Ayoko na mag-church. Mga born again na yan. Kawawa, nakakaya si Jesus. Amen? Napaka-importanting panghawakan natin yung imahe natin. Bakit? Hindi natin ito eh. Sabi nga ni Pablo, it is I no longer live, but Christ lives in me. Tignan mo yung katabi mo kung nakikita si Kristo sa buhay niya. Oo nga, maliwanag po yung mukha, pastor. Mainit. Amen? Okay. Ano raw ginagawa? Ano raw nangyari sa kapangyarihan ng Diyos? The power of resurrection. Ano yung ating acronym? Change. Kapatid, nabago ba tayo? Nabago na ba tayo? Sige kapatid, paki-next mo lang. Sabi na, witnessing the resurrection, the disciples change. They become courageous, hopeful, alive, testimony, and they go to emulate Christ. Tayo ba nabago nung dahil kay Kristo? Hindi ko na isa-isa ito. Pero alam nyo, yung mga disciple, tumapang lahat yan to the point of death. Si Apostol Pablo, alam niyo ginawa sa kanya, pinugutan lang ng ulo. Si Pedro, alam niyo ginawa kay Pedro, pinako rin sa krus. Kaya lang, nahihiya siya. Alam niyo sabi niya, ipako niyo ako pabaliktad. Kasi hindi raw siya karapat-dapat na matulad kay Kristo na pinako sa krus. Kaya sabi niya, pako niyo ako pabaliktad. Amen? Sino pa? Meron dito isa eh. Sino ba yun? Meron dito tinalupan. Ito, si Bartolome yata to. Si Bartolome, grabe, tinalupan ng buhay. Ganun katindi mga pinagdaanan nila. Nakaya nila, oo, bakit? Alam nila, pagbukas ng mata nila, si Jesus na yung makikita nila. Amen? Tumapang sila, ikaw, tumapang ka na rin. Last verse na pa ito. Kaya sabi dito, may nabago na ba sa'yo nang sumusunod ka? Tanong na sarili natin. Last verse. Kaya 2 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Verse mo kapatid. Ito gustong-gusto ko pag ninagamit ako ng Lord. Lagi mayroong parehas. Hindi tayo nag-usap ha. Ayun o. Isa ka ng bagong nilalang. Tignan mo yung katabi mo kung bagong nilalang. Amen. Kung bagong nilalang yan. Pagpalakpakan natin si Lord. Sige po, makakatayo na tayo. Sige po, let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon. Minsan